Magandang buhay, kamusta kayo mga kapodcasters at listeners? Ako si Ma'am Guilds at malugod ko kayong tinatanggap sa ating episode ngayon. Ngayong araw, mayroon akong napakagandang ibabahagi sa inyo. Ito ay isang konsepto na personal kong natutunan at lubos na nagbigay ng kaliwanagan sa akin mula sa mga mentor ko sa 4C Hub Learning, si Miss Lara Gabriel. Ang kanyang mga insight ay talagang nagbukas ng aking isipan at excited akong i-share sa inyo ang mahalagang aral na aking nakuha, lalo na tungkol sa usaping kung ano ang ating makokontrol at hindi makokontrol. Handa na ba kayong sumama sa aking isang paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa at pagpapalaya? Tara na't simulan. Simulan natin ang paglalakbay na ito sa puntong kung saan karamihan sa atin ay nahihirapan. Ang pagtatangka na kontrolin ang mga bagay na kailanmay hindi naman natin hawak o responsibilidad. Kapag ang buhay ay tila hindi sigurado o labis na nakakapagod, natural lamang na gugustuhin nating kumapit ng mahigpit. Nagpaplano tayong inaayos natin ang mga problema at sobra tayong nag-iisip. Minsan, sinusubukan pa nga nating kontrolin kung ano ang nararamdaman, iniisip, o ikinikilos ng iba. Lahat ito ay sa ngalan ng pakiramdam na ligtas o maayos. Pero ito ang totoo. Mas lalo tayong kumakapit sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Mas lalo tayong nagdurusa. Kaya ang pagpapalaya ay hindi tungkol sa kawalang pakialam o pagiging passive. Ito ay tungkol sa kalinawan, ito ay tungkol sa kalayaan, at ito ay tungkol sa pagkatuto na ilipat ang iyong enerhiya patungo sa kung ano ang nais nasa iyong abot kamay, ang iyong pagpili, ang iyong mga aksyon, ang iyong reaksyon. Sa unang aralin na ito, alamin natin kung paano ka pinipigilan ng iyong relasyon sa control at kung paano dahan-dahang simula ang pagluwag ng iyong kapit sa bawat hininga, sa bawat pag-iisip, sa bawat pagpili. Mga pangunahing konsepto: ang illustration ng control insight mula sa cognitive behavior therapy, isang karaniwang thinking trap o bitag sa pag-iisip ay tinatawag na control fallacy. Ang paniniwala na sobra tayong may kontrol o wala tayong kontrol. Narito ang ilang halimbawa ng pag-iisip na ito. Una, kung pagbubutihin ko lang, maaayos ko ito. Pangalawa, kung sasabihin ko lang ang tamang bagay, magbabago sila. Kasalanan ko lahat ito. Dapat mas marami pa akong ginawa. O kaya naman, ang kabaliktaran, wala akong kontrol, kaya bakit pa ako susubok? Parehong dulo ng spectrum, ang labis na pagkontrol at kawalan ng pag-asa ay maaring humantong sa pagkabalisa, pagkakasala, paghihinakit o kawalang pag-asa. Ang layunin natin dito ay magkaroon ng mas tumpak na pananaw. May mga bagay na kaya kong kontrolin, may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. So, kailangan matanggap natin yan sa isipan na may mga bagay tayo na kayang kontrolin at may mga bagay na hindi ko kaya o hindi natin kayang kontrolin. Ang karunungan ay ang pag-alam sa pagkakaiba at ang pamumuhay mula sa kaisipang ito. Kapag na-practice natin ito, na isa sa buhay natin ito, yung pagkakaiba ng kaisipang ito, mas makakatulong sa atin. At diyan natatapos ang ating makabuluhang diskusyon sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan sa mga bagay na talagang nasa ating kontrol at kung paano ito gagamitin upang makamit ang mas malaking kapayapaan at kalayaan. Ibig sabihin,
Kung wala tayong kontrol, dapat tanggapin natin. Muli, ang lahat ng ating pinag-usapan, lalo na ang konseptong what we can and can't control at ang control fallacy, ay inspirado at adaptasyon mula sa kahangahang kaalaman na ibinahagi ni Dr. Lara Gabriel sa 4C Hub Learning. Malaking pasasalamat kay Miss Lara sa kanyang mga aral na patuloy na nagbibigay ilaw sa ating paglalakbay. Para sa susunod na episode, abangan ninyo ang mga praktikal na estratehiya kung paano pa natin mapapalago ang ating kakayahan tumugon sa buhay, anuman ang mangyari. Salamat muli sa pagkikinig sa ating podcast, Pagpapalaya, Pagharap ng Walang Kontrol. Ito po si Ma'am Gilds, nagpapaalala na may kapangyarihan tayong pumili ng ating tugon o response kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Hanggang sa muli, mga kapagpapalaya, manatiling malakas at magpalaya. Paalam!